Pamilya. Iba-iba ang kahulugan niyan sa bawat isa. Para sa iba, ito ay isang malaki at maingay na tahanan. Para sa iba naman, ito ay isang tahimik na lugar na may kakaunting tao. Kahit anong uri pa ang pamilya mo, ito ang una mong koponan, kung saan mo natututunan ang mga patakaran, kung paano bumangon pagkatapos madapa, at kung paano magtulungan. Ang iyong mga magulang o tagapag-alaga ang mga coach na gumagabay sa iyo gamit ang kanilang karanasan. Ang respeto ang pandikit na nagpapanatili sa anumang koponan. Isipin ang paborito mong koponan sa football. Kung walang respeto, masisira ang koponan. Ganoon din sa pamilya. Ang respeto ay hindi takot o bulag na pagsunod. Ito ay pagpapahalaga sa isa't isa. Ang pakikinig, kahit hindi ka sumasang-ayon, ay nagpapakita na mahalaga ang kanilang papel sa buhay mo. Ang prinsipyong ito ay matanda na dahil ito ay gumagana, nagtatayo ito ng tiwala at komunikasyon. Kapag nire-respeto mo ang iyong mga magulang, namumuhunan ka sa iyong kinabukasan at natututo ng mga kasanayan sa buhay. Kaya bakit ipahaga? Pag-usapan natin ang isang makapangyarihang payo na maaring magpabago ng lahat. Sabay nating suriin ito. Tingnan natin ang orihinal na plano ng ideyang ito, ang sulat ni Pablo sa Efeso 6, 1-3. Isinulat niya, "Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay tama. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako, upang ikaw ay mapabuti at humaba ang iyong buhay sa lupa." Hindi lang ito isang mungkahi, ito ay isang pangunahing katotohanan. Ang mga anak ay tumutukoy sa lahat ng nasa pangangalaga ng kanilang mga magulang. Ang pagsunod ay nangangahulugang pakikinig at pagsunod sa kanilang gabay, ngunit ang sa Panginoon ay ang paggawa ng tama, hindi bulag na pagsunod. Ang pangako, kung igagalang mo ang iyong mga magulang, mapapabuti ka at magtatamasa ng isang buong buhay. Ito ay tulad ng isang treasure hunt na may garantisadong gantimpala. Ang upang ikaw ay mapabuti, ay nangangahulugang isang buhay na may kapayapaan at katatagan. Ang mahabaang buhay ay literal at figuratibo, isang buo at may layuning buhay. Ang simpleng tagubiling ito ay may kasamang makapangyarihang pangako. Worth itong pakinggan. Ang pagsunod at paggalang ay hindi pareho. Ang pagsunod ay tungkol sa aksyon, paggawa ng sinasabi sa iyo kahit nagreklamo ka sa loob. Ang paggalang ay tungkol sa saloobin, pagpapahalaga sa iyong mga magulang, pagtrato sa kanila ng may dignidad, at pagpapakita ng respeto sa paraan ng iyong pagsasalita at pagkilos. Maari kang sumunod ng hindi nagbibigay galang, ngunit ang tunay na galang ay nagmumula sa puso. Habang lumalaki ka, maaring hindi mo na kailangang sundin ang lahat ng utos, ngunit ang tawag na gumalang ay mananatili habang buhay. Ang pagsunod ay ang ano, pagtatapon ng basura. Ang paggalang ay ang paano, paggawa nito ng may magandang saloobin. Ang paggalang ay nagiging mga gawa ng pag-ibig ang mga gawaing bahay. Kahit hindi ka sumasang-ayon, maari mong igalang ang iyong mga magulang sa pamamagitan ng pakikinig sa kanila at pagsagot ng may respeto. Komplikado ang buhay, ngunit ang paggalang ay ang pagpapanatili ng relasyon, kahit hindi ka sumasang-ayon. Ito ay isang utos na pangmatagalan at para sa mga may sapat na gulang. Ang paggalang ang nagtatayo ng matibay at pangmatagalang relasyon. Yan ang tunay na pagkakaiba. Paano ito nangyayari sa totoong buhay? Ang pagsunod sa iyong mga magulang ay maaring mga hulugan ng pag-uwi sa curfew o pagsunod sa mga patakaran ng bahay kahit hindi ka sumasang-ayon. Ang paggalang ay mas malalim. Ito ay ang pagtabi ng telepono para makinig, pagsasabi ng salamat, at pagtatanggol sa kanila kapag nilalait sila ng iba. Kung hindi ka makapunta sa isang party, ang pagsunod ay ang pananatili sa bahay. Ang paggalang ay ang pagharap dito ng may pag-unawa, hindi galit. Humingi ka ng payo sa kanila, kahit hindi mo ito susundin. Nagpapakita ito na pinahahalagahan mo ang kanilang karunungan. Ang paggalang ay ang pagprotekta sa kanilang reputasyon at pagsasama sa kanila sa iyong mundo. Ito ay ang pagdiriwang ng kanilang kaarawan, paglalaan ng oras na magkasama, at paggawa ng maliliit na desisyon na nagsasabing mahalaga ka. Ang maliliit na gawaing ito ay gumagawa ng malaking pahayag. Ang pagsunod ay tungkol sa mga patakaran. Ang paggalang ay tungkol sa relasyon. Pareho silang mahalaga, ngunit ang paggalang ang nagtatagal. Ito ang paraan kung paano nabubuo ang matibay na ugnayan ng pamilya. Ang maliliit na bagay ang gumagawa ng pinakamalaking pagkakaiba. Kapag ginagawa mo ang pagsunod at
Mas mahalaga, ang paggalang, nagbabago ang lahat. Nagbabago ang kapaligiran ng tahanan, mas kaunting stress, mas maraming kapayapaan. Ang paggalang ay lumiliha ng tahanan kung saan ang mga tao ay nakakaramdam ng seguridad at pagpapahalaga. Ang pagkakaisa na iyon ay nakakaapekto sa iyong kapakanan na ginagawa kang mas ligtas at kumpiyansa. Ito ay bahagi ng pangako upang ang lahat ay mapabuti sa iyo. Ang mga patakaran ng mga magulang ay madalas na nagpoprotekta sa iyo mula sa kapahamakan. Ang pakikinig sa kanilang karunungan ay literal na makapagliligtas ng iyong buhay. Ang paggalang sa kanila ay isang panangga. Higit pa sa proteksyon, nagtatayo ka ng isang pamana. Ang respeto na ipinapakita mo ngayon ay nagiging modelo para sa iyong pamilya sa hinaharap. Lumiliha ka ng isang kultura ng paggalang na tatagal sa mga henerasyon. Ang mga pagpapala ay hindi lamang personal, ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang bagay na matibay at maganda. Isang buhay na puno ng koneksyon, layunin at kapayapaan. Yan ang tunay na gantimpala. Minsan, ang paggalang sa iyong mga magulang ay maaring napakahirap. Ang mga magulang ay hindi perpekto, nagiging stress sila, nagkakamali, at minsan, tila hindi patas. Sa mahihirap na panahon, nakakatukso na magalit, ngunit ang paggalang ay tungkol sa pagtugon ng may kapanahunan. Sa malubhang sitwasyon, tulad ng alitan sa pamilya, adiksyon o problema sa kalusugan ng isip, ang paggalang ay hindi nangangahulugang pagpapahintulot sa masamang pag-uugali o pagtanggap ng pang-aabuso. Ang iyong kaligtasan ang una. Minsan, ang paggalang ay nangangahulugang pagtatakda ng mga limitasyon o paghahanap ng tulong mula sa isang pinagkakatiwalaang matanda. Ang pagpapatawad ay maaaring bahagi ng paggalang, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sariling kapayapaan. Hindi ito tungkol sa pagiging doormat. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong integridad. Ang paggalang ay isang tawag sa isang mas mataas na pamantayan. Kahit mahirap, okay lang humingi ng tulong. Ang layunin ay kumilos sa paraang ipagmamalaki mo huli. Ang turong ito ay hindi lang para mapasaya ang iyong mga magulang. Ito ay tungkol sa kung sino ka nagiging. Sa bawat pagpili mo ng paggalang sa halip na galit, nagtatayo ka ng karakter at katatagan. Ito ay tulad ng pagsanay para sa iyong kaluluwa, mahirap, ngunit nagpalakas sa iyo. Ang paggalang sa iyong mga magulang ay nagpapalago ng pasensya, empatiya, at pagpipigil sa sarili, mga kasanayan para sa lahat ng bahagi ng buhay. Habang lumalaki ka, nagsisimula mong makita ang iyong mga magulang hindi lang bilang mga autoridad, kundi bilang mga tao. Ang pag-unawang iyon ay nagpapalalim sa iyong relasyon at humahantong sa paggalang sa isa't isa. Tingnan ito bilang isang paanyaya na bumuo ng mas matibay na pamilya at isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Magsimula ng paunti-unti, isang gawa ng paggalang ngayong linggo ay maaring magbabago sa kapaligiran sa bahay. May kapangyarihan kang lumikha ng positibong epekto sa iyong pamilya. Ito ang naglalatag ng pundasyon para sa isang pambihirang buhay. Kung nakatulong ito sa iyo, manood pa at mag-subscribe sa Grace Yacas TV. Patuloy na lumago. Kaya mo yan.